Eto namang si Dilima, kung talagang ikaw ay may prinsipyo kang tao ka, di ba sinasabi mo, labag sa konstitusyon, labag daw sa konstitusyon yung pinagagawa ng Senado. Pumunta kang Supreme Court. Di ba? Testingin mo yung iyang theory. Kami, nagdemanda kami sa Supreme Court, sinabi namin, yung HDO na inisyu niya bilang Secretary of Justice, unconstitutional. Nanalo kami. Ganun ang gawin mo. Tingin mo unconstitutional, pumunta ka sa Supreme Court, you should have the courage of your convictions. Ngayon, kung hindi mo kaya, shut up ka na lang, Laila. Ano bang ginagawa mo? Ayaw mo naman testingin eh. Hindi sa media. Para kang lalaki hamon ng hamon nung ayaw namang pumasa. Para kang si Derek Colmenares eh. Pareho nga talaga kayo. Grabe. Oo. Talaga naman, ewan ko ba? Si Ontiveros nga, di ba sinasabi niya? Opo. Hindi naman sinasabi ni Reginald Tongol na he speaks for the entire Senate. Walang makapagsasalita. Oh. Not even the Senate President can speak for the entire Senate. At in fairness kay Tongol, wala naman siyang sinasabing ganon. Opo. Eto lang ang sinabi ni Tongol. Hindi ko nga Saka observation lang niya yun. Oo, at saka tama yun eh. Sabi niya, kasi gusto ni Risa, magsumpa na yung mga bago sa Senate President. Teka muna, hindi pa nga nagko-convene. Yeah. Yung 19th Congress, functus officio, tapos na. Tapos na. Wala na yun, 20th na. Nasaan ang Senado? The Senate can only act collegially. May Senate President ngayon, pero hindi pa nagko-convene. What is the first order of business pag nag-iba na ang Senado? Although continuing body ang Senado, the composition changes. Anong unang-unang gagawin? Pipili ng Senate President ang 20th, ang Senate ng 20th Congress. Kasi ang Congress is both the Senate and the House. Opo. Oo. Pipili muna ng presiding officer. Kailan pipili? Pag nagre-convene sila. Kailan magre-reconvene? July 28. O, July 28 na pala eh. Magko-convene, magbobotohan, will the present SP, Senate President be retained or mapapalitan kasi gusto yata ni Tito Soto, di ba? Makuha yung dating trono. Dating trono niya. Bilang SP. Pag nakuha niya, okay. Pag hindi niya nakuha, may trono pa naman siya roon sa opisina niya. May CR doon eh. Yun ang trono niya. Dapat iba naman, para at least matry natin. Anyway, only pag na-determine na yon, saka susumpa yung mga bago. Ayun. Actually, para sa akin, if only for the sake of just to be sure, Opo. dapat manumpa din yung mga dati. Para sabay-sabay na. Manumpa kayo kung kasi Formality. 28 Congress na to eh. Iba na diba? to eh, Iba na to eh. Para wala namang mawawala kung manunumpa sila, di ba? Correct. Kaya lang yung iba doon, baka kanta ng pasumpa ka pa. Nako ay mahal Grabe ka. mo. May ganun kanta, di ba? Anyway, yun ang dapat gawin. And wala naman sinasabi si Tongol. Ngayon, nagtatataray si Risa. Hindi ka naman, you cannot speak for the Senate, blah, 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 blah. Wala naman sinasabi po. Kanya lang, hindi pa nagko-convene. Di mag-convene ka mag-isa kung gusto mo. Magbotohan ka mag-isa mo, iboto mo sarili mo. Kenkoy, mag-isa ka nag-convene. Hintayin mo kasi collegial body kayo. Hindi pwedeng primadonna, Risa. Hindi pwedeng kung anong gusto mo. Ngayon mag-umpisa. Paano yung mga kasama mo? Also, you do not speak for the Senate. Hindi ka rin pwedeng masunod kung anong gustong gawin ng Senado. Ayun. Eto naman si Dilima, mapunta tayo kay Dilima. Yun nga sinasabi ko, hindi maintindihan eh. Sinasabi ni Dilima, ultra vires daw. Hindi daw, wala daw sa konstitusyon, labag daw sa konstitusyon yung pinagagawa ng Senado. Ganito kung talagang ikaw ay may prinsipyo kang tao ka. Di ba sinasabi mo, labag sa konstitusyon, pumunta kang Supreme Court. Di ba? Testingin mo yung iyang theory. Kaya lang, natatakot siyang pumunta sa Supreme Court. Bakit? Hindi ba noong 2011 ba yun? Opo. 2011. Di ba may TRO ang Korte Suprema?
na pwedeng umalis si Ginang Arroyo para magpagamot sa Singapore. Hindi niya inonor, pinigil pa rin niya. Kaya may contempt siya eh. Ah. O, di ba umamin siya na siya ay nakiapid sa asawa ng may asawa? Na yan ay labag sa unang Korinto 6, ang talata ay 9. Anyway, labag din yan sa Code of Professional Responsibility. Responsibility. Umamin siya. O, hindi ko alam kung meron na confidential ito, pero baka meron siyang action, administrative sanction or administrative case tungkol doon. Di natin alam. Opo. Oo. Kaya natatakot siyang humarap doon kasi matindi ang record niya sa pagdating sa pagsunod sa Korte Suprema. Di ba? Yung whole departure order, labag din sa konstitusyon. Bakit niya ginawa? Kami, nagdemanda kami sa Supreme Court. Sinabi namin, yung HDO na inisyu niya bilang Secretary of Justice, unconstitutional. Nanalo kami. Ganun ang gawin mo. Tingin mo unconstitutional, pumunta ka sa Supreme Court, you should have the courage of your convictions. Ngayon, kung hindi mo kaya, shut up ka na lang, Laila. Ano pang ginagawa mo? Ayaw mo naman testingin eh. Hindi sa media. Para kang lalaki, hamon ng hamon, nung ayaw namang pumasa. O, para kang si Nery Colmenares eh. Pare-pareho nga talaga kayo. Grabe. Oo. Talaga naman, oo. Ewan ko ba? Pero attorney, di ba bagong Pilipinas ngayon? Ano daw, may nagtanong lang ha? Bagoong Ano Pilipinas. daw po ang Mabaho bago eh. sa Pilipinas ngayon? Alin? Sa iyong palagay. May bago bang nakita ka? O Marami, ang daming, everything. Marami! Oh, O, ang daming mga congressmen, bago yung mga sasakyan nila. bago lang. Bago yung mga bahay nila. O, bago yung mga nobya nila. Bagong Pilipinas talaga. Bago yung mga damit nila. Di ba si Auntie Claire, every time nag-impression, bago ng bago. Ano tawag doon? Patadyong ba yun? Yung Mega Maria Clara, ano tawag doon? Maria Clara, siguro kasi Claire siya eh. Di ba Claire? Claire. Di ba, nung tinatanong siya, 4,000 na daw na barangay ang drug-free. Tinanong sa kanya, ano-ano mga barangay doon? Malay ko ba? Ala? Hindi, nandiyan na sa YouTube, hanapin mo. Sinabi So, sabi niya, niya talaga. may napagawa ng mga rehabilitation centers para sa mga drugs, Oh. sa mga drug addicts. Saan, Tinanong siya, saan? ano-ano ho yung mga address? Hindi ko alam. Sinabi niya yun talaga? Oo, hindi, hanapin mo. Grabe. Swear. I-fact check mo ko. Oo, sige. Kasi naman kayo, mga reporter, yung mga kapatid ko sa media, kayo naman ang sasama ng ugali nyo. Bakit? Sinabi na nga sa inyo kung ilan, gusto nyo pang malaman kung saan. Pampira kayo, ano ba naman klaseng mga tao kayo? dapat maganap kayo. Masyado kayong matanong eh. Ha? So, huwag na kayo magtatatanong, lalo na pagka si Auntie Claire. Oo na lang ng oo, tango na lang kayo ng tango. O, di ba? Kawawa si 4,000. ano. Wow, 4,000. O, Kawawa gano'n na nga lang si kayo. Alam mo ba, sir, yung nangyari kay Net25? Eden Santos. Oo. Nagalit sa kanya. O bakit? Yung Malacanang press corps. Ewan ko. Bakit magagalit sa kanyang Malacanang press corps? Hindi ba papel ng press na magtanong? Kaso nga yung tanong niya parang hindi nagustuhan. Bakit hindi magugustuhan? Anong hindi maganda sa tanong? Sinasabi mo, meron. Pina-fact check kita. O, di ba? Ayun. Parang yun, sabi na, 36,000 na pinatay, EJK. Amin na pangalan. Ganon yun eh. Hindi pwedeng, basta nasabihin ko na lang, di ba? O, sabihin ko, ako Mr. Sex Appeal ako. Opo. 4 na po ang naging girlfriend ko. O, anong pangalan? O, hindi pwede ganun wala, hindi ko alam. Pwede pa yun. Nakakaalam Oo, nun. pwede yun mga kasama. Pwede- Pag ikaw ay nag-claim ng something, ikaw ay public official, Opo. binibigay mo sa press, be ready for questions. Hindi dapat magalit sa kanya. Yun. Baka si Claire lang nagalit sa kanya, hindi maaari magalit yung mga kapatid natin sa hanap buhay sa isang reporter na ginagawa lamang ang kanyang trabaho. Anong gusto nyo? Walang tanong. Ayun lang. Wag na lang kayo mag-press briefing, i-email nyo na lang. Yung mga gusto nyo yung mga gusto nyo sabihin, di ba? Walang kakwenta-kwenta. Ay, nako.